Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa malamig na umaga sa amin. Malamig guys. Tulay tayo guys kasi mayroon akong mensahe na ipaliwanag. Bago kami umalis ni Susan, may lakad kami. Kaya 6:30 alis kami. So, bago kami malis ni Susan, live ko muna guys yung mensahe. Dahil nga doon sa napanood ko sa balita. Actually, yung Senate hearing, sinasubaybayan ko yun noong isang araw. Pero, siyempre, pag walang ginagawa, walang trabaho, sa gabi, sa hapon, nanood ng mga balita. Iba, replay, ganun. So, marami akong napanood na samot-saring reaksyon tungkol doon sa testimony ng 18 Marines. Saka yung mas pangyayari din, panood natin. Napanood ko rin yung reaksyon din ni Erwin Tolpo. Base sa mga reaksyon, komento na napanood natin sa iba't ibang balita, nasalimuot. Kumbaga, kung hindi tayo mag-isip ng tama, talagang may niwala tayo sa mga sinasabi nila. Kasi marami ngayon ang naging dahilan na maaari tayong malinlang, lalo na karoon tayo ng iba't ibang klaseng mga teknolohiya, program at iba pang mga apps na maaaring mag-i-edit. Kaya maaaring mali ang napanood natin, maaaring hindi na totoo o AI ang napanood natin kung talagang hindi tayo maging aware sa kung anong meron tayo sa panahon na to. Kaya hindi ako basta-basta maniwala doon sa mga sinasabi ng balita, tao, kasi marami katulad ng mga reporter. May maraming reporter na dawi sila na magtanong, alam mo kung saan silang panig. Makikita mo naman kung talagang kayo ay ginagamit ang sarili ninyong pangunawa at pangintindi. Maramdaman ninyo ang tao magtanong, kung magtanong sila sa ini-interview nila, alam mo kung ano ang papalabasin nila. Alam mo kung saan silang panig. Kasi ako guys, pag nanonood ng balita, dawi magtanong ang reporter kung anong gusto niyang ipapalabas. Alam ko kung saan siyang panig. So ganun ako guys, hindi ako basta-basta na manood lang na manood, makinig lang. Hindi, titingnan ko guys yung paano siya mag-interview ang reporter. Alam ko kung itong kasing reporter ito, isa ito sa nakatanggap ng bayad. Ganun ba? Wala man tayong nakikita, pero base sa mga nasaksihan natin sa haba ng mga panahong lumalakad, na nakikita din natin na tayo mismo ang maghusga na ano ang katotohanan. So, sa haba ng panahon din nilang nagre-report, imposibleng wala silang natutunan at imposible din na wala silang natuklasan.
So, daw sila magtanong, makikita mo na mga bayarang reporter ito. Ito mga vlogger na to, mga bayaran. Ganun ba? So, tayo guys, mapagmatyag, mapag-usisa, at maging aware tayo sa mga ano nating balita. Kasama ito sa sinasabi ng Diyos na ang mga tao sa Pilipinas ay makasalanang bansa. Kaya, huwag tayo magpadalos-dalos. Ngayon, napanood ko rin yung kay Tolpo, ang reaksyon niya, na sinabi nga niya na illegal daw yung ginawa lang ni Cayetano. Pero kung ako din ang magsasabi, base din sa rules sa Senado na inilatang ni Cayetano at sa sinasabi ng mga abogado, tayo din na pag-message, mapagtanto natin kung sino ang tama at mali. Di ba? Kasi hindi maganda rin yung sinasabi hindi naman dapat tawaging senador si Irwin Tulfo. Ang asal niya, nakakita mo yung asal demonyo. Hindi yan ang karapat-dapat na maging senador sa bansa natin. Hindi maging magandang halimbawa ang pananalita ng nagsilbi sa taong bayan, sinisweldohan ng pera ng taong bayan, tapos ganun ang asal, di ba? So, hindi siya karapat-dapat tawaging senador kung sa akin lang. Napaka uneducated na mga salitang lumalabas sa bibig ba. Walang respeto sa pinanghawakan niyang posisyon. Nakakalungkot guys, no? Na gano'n na lang magsalita ang senador na binuboto ng taong bayan. Hindi man lang niya binigyan ng delikadesa ng boto ng taong bayan, niluklok siya dyan. Pakita man lang sa taong bayan na karapat-dapat siya. Unang-una, mali na nga yung ginawa nila. Tapos, dawi siya magsalita para bang siya na yung hari. Parang hawak na niya ba ang buong Pilipinas. Mas more pa kaya kung mas mataas pa ang posisyon na hawak niya. Ito pa lang ngayon, pag nakaasta, siya na yung hari. So, dito natin nakikita, guys, ang klaseng demonyo na kalooban ng tao. Ngayon, kung ako din ang babasa, mayroong pinaghugutan. O, di ba? Ganun lang yan eh. Hindi maglakas loob ng ganun niya. Nasasabihin niya, pag nag-hearing uli si Cayetano sa Senado tungkol sa flood control, kung hindi na mapalabas ng USAA, siya na mapunta, kwilihan niya si Cayetano at karin niya. Di ba? Tama ba yun? Salita ba ng ano yun? Mga edukadong tao? Hindi. Makikita natin ang ganitong klaseng tao, kung may natapos man siya, makita natin na walang pinag-aralan, walang natutunan. Ganun. Itong klaseng asal na to, hindi to karapat-dapat na naging nasa pwesto. Hindi siya dapat magsilbi sa taong bayan. Sa bagay, wala naman silang pinagsilbi dahil sa ginawa lang nila, makikita din natin. Kaya guys, pasya ako na magtanong sa Diyos dahil nakikita ko ang ginawa ni Cayetano, kasamahan nila si Pia Cayetano, si Robin at iba pang mga senador na sa panig ni Cayetano. Nakikita natin na nagsumikap sila na lalabas ang katotohanan. Kasama sila ni Marcolita sa likod ng mga panggigipit na ginawa ng administrasyon.
Kaya para gusto ko rin na malinawan kung ano ba ang katotohanan sa mga napanood ko, sa mga naririnig ko, at anong maging resulta. So, bago ko matulog, naisipan ko na magtanong sa Diyos. Kasi alam ko, pag ako nagtanong sa Diyos talaga, sasagutin talaga niya yan. Katulad nung message ka ni Miss K, na nagpasalamat siya doon sa page niya namin na nawala. Nalungkot siya. Kausap ko siya kahapon. Nalungkot siya na nawala daw yung nandoon yung lahat ng mga files, kumbaga. So sabi ko, huwag ka nang malungkot dahil nandiyan naman yan sa ibang social media at alam naman ng Diyos yan, sabi ko. So yun, kanina, madaling araw, nag-message siya na nagpasalamat na recover daw niya. So nagtamas up lang ako sa message niya. So yun, bigla akong naantok. Nahiga ako. Sabi ko baka may pahabol. Ayun, narinig ko lang sigaw ng Diyos na cut on. Tapos sa lakas ng sigaw, nagising ako. So ganun guys, sumasagot ang Diyos talaga pag ganun. So kung basahin ko ngayong cut on, ibig sabihin, sa Bisaya kasi yung cut on ibig sabihin, natuto ka ba? Natuto kang mag-isip ng tama, natuto kang maghanap, natuto ba na gawin mo kung ano nararapat. Yun yung sinabi ng Diyos yan. So, ibig sabihin, ginagamit din ni Miss K yung sarili niyang pangunawa at pag-intindi or common sense kung anong dapat gawin. Kasama ang gabay ng Diyos, paniniwala niya. Ibig sabihin, tinuturuan siya ng Diyos kung ano ang dapat gawin. Kaya nung nagawa niya, na-recover niya, so ang sabi ng Diyos, natuto ka rin. O, ganun ba? Natuto ka rin. Kung baga, sa Bisaya, na-cut on ka rin. O, di ba? So, ganun. Na-cut on kasi na natuto. So, yun guys, yun yung sa mensahe doon sa reply niya kay Miss K. So, balik tayo guys doon sa, tungkol doon sa Senado. Sa mga napanood ko guys. At naisipan ko na magtanong sa Diyos kung base nga sa mga napanood ko na mga hindi magandang mga reaksyon at tungkol din sa sinasabi ng 18 marriage. Kaya para mamalindit ko ang sinasabi ko sa isip ko at paniniwala ko na para sa akin, ang sinasabi ng 18 ex-married sa mga marriage na nag-testimony, kung ako ang magtimbang-timbang, 100% sa akin. Base daw sila magsalita, base sa mga picture, base sa mga video, pinagtagpi-tagpi ko yung una pa lang mula sa pag-imbestiga nila ni Marcolita nung siya pa sa nasa Blue Ribbon Committee noon bago si Soto, sa mga testimony ng mga engineer sa DPWH. Pinagtimbang-timbang ko lahat yan para tayong nanood ng jury. Sa huli, ikaw din ang mag-judge kung convicted ba ang isang akusado o hindi. So, ito yung gagawin dapat na tao. Ngayon, pinagtagpi-tagpi natin yung mga balita sa lahat ng tulad ng sinabi ni Saldico, sinasabi ni Martin Romualdez, at sino-sino pa.
ang mga panauhin na na-involve dito sa flood control. At saka yung contribution ng mga DILG, yung sa ombudsman, sinasabi ni Amy Marcos, diyan natin ba, magtagpi-tagpi natin ba? Para tayo ang mag-imbestiga sa sarili natin para sa kanila. Kung karapat-dapat ba silang hatulan na ganun. So, kaya nagpasya ako magtanong at sinasabi ko sa Diyos na ang lahat ng sinasabi ng Marines ay 100% para sa akin. Kaya bago ko matulog, yun ang sinabi ko. At sinabi ko pa na kung may maidagdag ka, dagdagan mo na lang, sabi ko. At naistanong ko rin na ano ba ang reaksyon mo doon sa sinasabi ni Erwin Tulfo. Nakalad ka rin niya si Cayetano. Kung hearing siya uli sa Senado. Kasi pilingan niya siya yung president. Siya na presidente sa Senate na alam naman talaga nilang sila ang illegal at mali. So, yun, naantok ako. Totally nakatulog talaga. So, yun. Sa pagtulog ko, nakita ako, nandun ako sa harapan ng building. Panood ko yung kalalakihan na nagbubunot ng damo, na yung tipong damo na makapal na pagka-damo, nagkukuber doon sa ilalim ng building. Hila sila ng hila. Ang napansin ko kasi, nahirapan silang humila kasi ang klase ng damo, parang baging na damo, na mahaba ang dahon, malalaki ang ugat, ang baging, ganun ba? Kaya hila sila ng hila. Tapos yun, narinig ko yung lakas ng sigaw ng Diyos na babae mabango. At nung napalingon ako, napatingin ko sa malayo, nakita ko yung ilaw na mainit na ilaw, malakas. Parang sasakyan ba na nagbibling 2 bisis. Para akong nabulag sa lakas ng sinam at init. Yun yung nagpangising sa akin. Yung init sa mukha at sa mata ko. So, yun yung mensahe na lumalabas. Ngayon, nagising ako. Dahil nga doon. So, naisip ko, humingi pala ako ng mensahe pagising ko. So, ngayon, yun din yung sinulat ko at yun din yung ipaliwanag ko sa live na to. Ayun ang i-translate natin sa salitang unawaan ng lahat. Tungkol sa pinakita ng Diyos. Ito kasi ang ginagawa ng Diyos. Parabulo. Ang mga mensahe ito, hindi ito ordinaryong panaginip. So kung balikan natin guys yung una pa lang na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Ka-number 1 ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Yun yung una talaga. Sabi nga niya, boses mo makapagaling. Ayon sa paniwala ng isang tao. Maniwala sa iyo gamit kasangkapan, maniwala sa akin ng Jesus Christ. Sabi niya, ang power of mind mo na yan, sabi niya, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Pakita ka kung anong meron sa isang tao. Yan, talagang malinaw yan. Sabi niya, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalang tao, buhay matay, kahit matagal lang namatay. At higit sa lahat, makakita ka ng parating. So itong lahat na sinasabi ko sa inyo, nangyayari at nangyayari ito. Totoo talaga lahat ito. Wala itong bahid na kung ano-ano. Subok na subok ko na
at sa mga nakakilala sa akin mula noong 2013 pa, kasagsagan ng Facebook. Live, marami akong live na sa panggamot at meron akong one-on-one sa mga ginamot ko na pwede kong silipin kung anong meron sa isang tao. Ang sagot ng mga tao, guys, pag tinatanong ko kung nagawa ba nila, totoo. Doon pa lang makikita na natin na tunay ako makakita. At totoo ang parumay na pinagkaloob ng Diyos. Ang hindi ko lang pinapublic sa mga one-on-one ko or sa mga nakikita ko sa isang tao, ang number one na hindi ko pinapublic, ito makitaan ko ng isang tao pumatay. Pero either 4 o 5 ang nakitaan ko nito na pumatay. Kasama na yung namugot ng ulo, kasama na yung nagtsap-tsap ng tao, kasama na yung may grupo na pumatay, kasama yung kapatid ng isang kandidato na pumatay bilang regalo doon sa kapatid na tumakbo sa kandidato at siya naging nanalo diyan siya kasi pinatay niya yung kalaban. Kasama to, guys. Totoo ito lahat. Wala itong talagang magugulat kayo pag saksihan ninyo sila mismo ang sasabi sa inyo na totoo ang lahat ng nakikita ko. So, nagkatotoo lahat yan. So, bukod doon, yung mga trahedyang sinusulat ko mula nung Bagyong Yolanda. Malinaw yan. 5 months pa lang o 6 months ang Bagyong Yolanda bago dumating, naisulat ko na yan. Detalyado yan. Nandoon yung sinabi ko na magkaubusan ng kabaong at tumpak yan sa iyo nang nangyari. At yung sinulat ko na gera sa Ukraine, sinulat ko yan July 2014 na magagera sa Ukraine. At nangyari ito 2018 yata ang Ukraine. Yung Duterte, bago pa si Duterte magpahal ng kandidacy, sinulat ko na yan kung ano mangyari pagdating sa si Duterte ang maging presidente. Yung Marawi, sinulat ko bago magkagera sa Marawi. Tumbukan yan. Yung Mama Sapano, sinulat ko rin yan bago nangyari yung Mama Sapano. At yung isunog sa Maui, Hawaii, tumbukan yan. Sinabi ko yan sa Hawaii. Yung Irma sa Amerika, kung ano mangyari. Meron pang isang aktor na sinulat ko ng mga aksidente. Kalimutan ang pangalan ng aktor na yun sa Amerika. Tumbukan yun. At marami pang iba, guys, nasulat. Yung Kanilima, yung sa Bilibid, bago pa na issue si Dilima, isinulat ko yan. Tumpak ang sabi ko ayon sa Bisayan. Yung kay Atong Ang, yung busy sa Bugiro, isinulat ko yan. July 24 ba yun? 2022? Ngayon, kumanta lang si Judy Patidungan. 2025 na. Isipin din yun. Gano'ng katagal yun. 22, 23, 24, 25. 3 years. Bakit? Nalaman ko yon kung saan tinapon dito sa tubig. Di ba? Posible naman sa dami-daming lugar na pwedeng pagtapunan. Pwede namang pwede namang sa ilibing nila o saan tinapon sa bundok, di ba? So, bakit na-describe ko na sa tubig tinapon? Yun lang. Madami yan, mga tumbukan, guys. So, hindi lang yun. Mas marami pa. Tulad ng mga taong buhay pa, maraming dyan, nagtestimony na nasabi ko sa kanila na buhay pa ang pamilya nila. Sinabi ko na mamatay. Hindi ito yung na yun sa Bisaya patunglo, hindi yun. Sinasabi ko na yung pamilya ninyo yan, ayon sa mensahe na mamatayan.
Nakatotoo lahat. Hindi lang to 3, 5. Marami sila. So, sabi sa ng Diyos na ang power of mind ko is powerful. Mas lalong powerful pag naging espiritu ako. Dahil sa panahon ng espiritu ako, doon na ang Diyos mag-usap. Kaya kung ano yung mga hiling ko at tanong ko, sasagutin talaga ng Diyos yan. So, balik tayo dito sa hinihingi kong mensahe na ipaliwanag ko sa inyo tungkol dito sa damo sa nakita ko na sa ilalim ng gusali at saka yung babae mabango at yung sinag ng init ng ilaw na nagbibling. So unahin ko ang damo. Ang ibig sabihin ng Diyos dito ay yung narinig kong yung habang pinanood ko na nagsigaw ang Diyos na 100%. Unahin ko muna itong damo na nakita ko na nagtulong-tulong ang mga lalaki na bunot yung tinatanggal, alisin. So, ibig sabihin ng Diyos doon, ito yung mga 18 Marines na nagbubunot. Kasi nakita ko yung mga kalalakihan eh. So, ito yung ginawa ng 18 Marines, nagbubunot sila, o para lumiwanag, ito yung nagsasabi na sila yung nagbubukas ng liwanag, sila yung magpatunay, sila yung maglilinis, sila yung maging susi para ipakita sa taong bayan na 1,000, kasi sinabi niya 1,000 eh. Dalawang bis sinabi niya 1,000, isa lang sinulat ko. Sabi niya, 1,000% na totoo ang sinasabi ng 18 Marines, ang GX Marines. Kasi ang akin nga, 100% na ako na totoo based sa mga napanood ko at na pakinggan ko. Saka sa Diyos, 1,000% na totoo ang sinasabi ng 18 Marines. So ngayon, makikita din natin, ano yung gusali? Ito yung sa administrasyon, sa under, kasi sa under sa gusali, di ba? Under sa loob sa administrasyon ng Marcos. Ito yung katiwalian na nangyayari na ang 18 Marines ang maging susi at magpatunay para maliwanagan ang taong bayan na totoo ang balitang pera na i-deliver kung kanino-kanino. Ito yon. Ngayon, sila yung maging katuwang. Kasi hindi lang sila ang panawin, marami pa. Isa sila sa mga katulong para sundan at managot ang dapat managot. Sila, ito mga 18 Marines. Ngayon, di ba may sinabi ako, kung may maidagdag ka, kung ano yung minsan idagdag mo, wala na akong tinanong na iba. Bukod doon sa kay sinasabi ni Erwin Tolpo na kalad ka rin sa Karitano. Pero may dinagdag ang Diyos na mensahe na sigaw. Pagkatapos niya doon sa 1,000% na sinasabi niya, babae mabango. So, ibig sabihin, yung testimony ng doon sa ex-marine tungkol doon sa narinig ko na si Erwin Tolpo sa Shangri-La o saan ba yun, na kumukuha ng babae, tapos ang pagpilian yung babae at kung sino yung hindi niya type, ipaalisin, bigyan ng tape, at yung gusto niya, naiwan. So, hindi ko naisip yan. Pero ito yung mensahe ng Diyos na 1,000% na totoo din yung sinabi ng ex-marine na yun tungkol sa babae. Kasi sinabi niya, babae mabango. Ibig sabihin, ito si Erwin Tolpo, mahilig to sa mga babae.
So, based din sa sinasabi ng Ismarin, na hindi lang minsan nangyari, hindi lang isang bisis, hindi lang dalawang bisis. Ang sinabi niya, maraming pagkakataon, so maraming bisis. So, tama yung sinabi ng Diyos na babae mabango. Ibig sabihin, mahilig siya sa babae kasi, di ba, ang tao pag mahilig ka sa mabango, mag-collection ka ng mga bango, perfume. Magkulik ka ng perfume, bibili ka ng perfume. Kasi mahilig ka mabango eh. So, dahil babae ginamit, ibig sabihin, si Erwin Tulfo, mahilig talaga sa babae. So, totoo ang sinasabi ng Marines na si Erwin Tulfo nga, totoo yung sinabi na nag-ano siya ng babae. So, ngayon, doon tayo sa ilaw na mainit. So, ngayon, kung babasahin ko yung ilaw na mainit, kung mangyari man na gagawin ni Erwin Tulfo dahil meron siyang pinaghugutan, maaaring malakas ang loob niya kasi nasa administrasyon siya, kasi may command ba ang nakataas sa kanila o sino man ang sa likod na magsasabing gawin mo. So, ang gagawin niya, tatawag siya ng mga kakampi nila, katulad ng mga Busman, DILG o sino pa, na banduhan niya. Kasi piling niya, siya na yung presidente sa Blue Ribbon Committee, sa Senado. E dahil may pinahugutan siya, hindi siya natatakot base sa mga salita niya, no? Hindi siya sabihin ng isang senador yan. Senador ka lang, sabihin mo sa kapwa mo senador, di ba? Ang lakas ng loob mo. Ibig sabihin na may pinahugutan siya. So, ito yung ilaw, itong init. Ibig sabihin, yung dalawang blink, ibig sabihin doon, ito yung hudyat. Hudyat, di ba? Pakinggan nyo yung words na hudyat. Ibig sabihin, maging ugat, maging sanhi ng kaguluhan. Yung kainit ba? Magkainita na ang kapwa Pilipino. Ito yung sinasabi ko na hindi tayo malayo magkaroon ng revolusyon. Bakit? Makikita naman natin sa lansangan na maraming mga taong sabik na matuklasan, matuldukan, malaman, at managot ang mga taong nasa likod ng flood control. Ngayon, alam ng mga tao na mayroong pinagtakpan. Kasi isipin ninyo itong magkakampi sa minority ngayon, lahat sila may issue sa Malitay. May mga bag na binigay, malita na binigay sa mga senador, sa mga congressman, sa mga media, sa mga pari, sa presidente. May mga picture, may mga video. Di ba? Hindi na pwede sabihin, AI yan. AI yung video. Di ba? Sasabihin nila, hindi totoo yan. Kung ano-ano bang sasabihin. Naturalmente, kapwa ko Pilipino, walang magnanakaw na aamin. Lahat yan, hindi talaga aamin. Maghahanap talaga yan ng paraan kung paano nila lusutan. Ganun ang magnanakaw. Mas lalo na yung magnanakaw natin nakabarong na magsalita, akala mo mga santo. Pero ang kalooban, malademonyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang demonyo ay tao. Hindi totoong may demonyong espiritu. Naturo sa simbahan at mga pari at pastor ninyo. Nakita ba ninyo na ang mga senador nito may bumubulong na demonyo na magnakaw kayo, kulimpatin ninyo ang pera sa taong bayan? May nakita ba kayong demonyo na bumubulong sa kanila? Wala, di ba? Sinong gumawa ninyo ito? Sinong nakakita ninyo?
Yung mga senador ninyo, senador natin, mga congressman natin, presidente natin, at sino pang ibang mga empleyado sa gobyerno. Ito yung nakikita natin na nagnakaw, nagkamal sa pera ng taong bayan. Di ba? Tapos ibang malaki ninyo, ipagsigawan ninyo sa turo sa pare at pastor ninyo na ang demonyo ay espiritu. Kung totoong demonyo ng espiritu, dapat wala na to. Kasi ang Diyos at ang demonyo ay mag-aaway na sila. Pero niwalaan ninyo na ang Diyos ay makapangyarihan. Wala nang iba. Di ba? Di mag-aaway sila. Sino matatalo? Di ang demonyo. Wala na dapat demonyo. Pero bakit nagpatuloy ang gawain ng tao? Patunayan na ang demonyo tao. At yun din ang nasa mensahe ng Diyos. Na lumabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi ba na iniisip na demonyo sa harapan nila? Sinong nasa harapan ng mga tao? Ng mga membro? Yung mga parit pastor ninyo. Sinong nasa harapan ng mga parit pastor ninyo? Kayo mga membro? Di ba kayo tao? Mga hayop ba kayo? Ang kalooban ninyo hayop. Kalooban nyo demonyo. Di ba? Ganon yun. So ito ngayon ang nakikita natin sa paligid natin at napatunayan natin, binabalidate ng Diyos na totoo ang mensahe niya na ang Pilipinas ay tinatawag niya makasalanang bansa. Ito na yon. So ngayon, pag nangyari yon na magkagulo na, magkaroon ng revolusyon, diyan na ngayon makikita. Dahil huwag kayong magbaka sakali. Dahil ako, nakakita talaga ako, naniwala talaga ako anong mensahe ng Diyos. Sabi ko sa inyo, ang sasabihin ng Diyos, laging handa. Yun din, sinasabi ng Diyos, laging handa. Kaya ako naman, wala akong kinapanigan. Kaya nanggamot ako at nangaral. Tatlo na lang kailangan ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi at tubos sa paniwala. Pero ang sasabi ko, malinaw sinabi ng Diyos, ipaghiwalay ko na ang mabuti at masama. Kaya kayong mga mabuti, ipatuloy ninyo kung alam ninyong nasa panig kayo ng kabutihan at tama. Dahil mayroon kayong kakampi din na mga mabuting kalooban na sa panig din ng kabutihan. Kaya dalawa itong panig, itong masama at mabuti. Pag nabanggaan ito, maniwala kayo. Malaking gulo ito, sabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong maging kampante. Sabi ko lang, huwag kayong maging kampante. Malayo ako, nandito ko sa Australia. Pero, nagbabase ako sa mensahe ng Diyos. Kaya dapat, kayong lahat. Isipin ninyo, mga senador, mga congressman, nagbanggaan. Pareho-pareho kayong hinahalal ng taong bayan para pagserbihan ninyo ang mamamayan. Bakit nagkaroon kayo ng banggaan? Di ba? Hindi na lang kayo nagsama-sama, nagtulong-tulong kung paano paunlarin ang bansa. Di ba? Hindi na lang kayo mag-uusap, pag-usapan kung ano ikabubuti sa bayan. Bakit nagbanggaan kayo? Kasi nga, ang tao gahaman. Gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera, o gahaman sa lahat ng bagay. Kaya, nandito yung mabuti at nandito yung masama. Natural, ang masama, hindi siya papayag na ang kabutihan ang umiiral. Hindi rin papayag ang kabutihan na ang masama ang umiiral. So, nagbabanggaan itong dalawa. Di ba? So, tatlo lang kailangan ng Diyos. Pagbabago, pagsisisi at sa paniniwala. Kaya, lahat maging handa. So, yun lang guys, no? Maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Kasi ako, blessed na ako. God bless na sa inyong lahat. So, sa pagkikita natin muli. Magandang umaga. And kung ano man meron sa inyo, gabi man o hapon. See you soon.